Lacson, almost all senators in the 19th Congress inserted. Halos lahat. Nagsingit. O ginamit po niya yung salitang inserted. Insertion. Ang isiningit daw ay magkano? Around 100 billion. Ang sinasabi po pala ninyo, merong isang pagkilos. Parang isang organisadong pagkilos o paninira laban kay Senator Risa at merong nagsususi dito o merong nagmamanipula at ito ay ang mga ayaw malantad ang katotohanan o yung tinatamaan ng ang totoo nun, kung meron man, ewan ko kung sino po yung tinutukoy nyo. Pero ako, kaya kong sabihin po sa inyo, Madam Congresswoman, na hindi po ako yun. Opo, hindi po ako kasama doon. Hindi po. Kung meron man pong tuwiran na gumagawa ng paninira, sabi nyo ay may nag-o-orchestrate ng paninira laban kay Senator Risa Hontiveros. Kung meron man, hindi po kami kasama doon. Hindi po kami kasama doon. Isa lang po sinasabi natin at sang-ayon po kami doon sa una yung binanggit kanina, Madam Congresswoman, na na ayaw natin ng hipokrito. Ayaw natin ng nagmamalinis. Ayaw natin ng self-righteous. Pero hindi naman pala, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Opo, ayaw nating pare-pareho nun. Alam nyo, kung saan-saan na nasuot itong usapan na to eh. Pero bibigyan ko kayo ng konting background, mga kababayan. Bibigyan ko. Of course, meron ba akong sasabihin dito na uunawain o pakikinggan ng mga sadya namang mga galit na sa akin noong pa. At pangalawa, siguro hindi na mababakbak ang kanilang isip at damdamin sa kanilang paniniwala tungkol po kay Senator Risa Hontiveros. Wala naman tayong masamang tinapay doon. Pero as a backgrounder, mga kababayan, uulitin ko na naman. Nagsimula po ito nung ma-interview si Senator Ping Lacson. Na-interview po si Senator Ping Lacson noong nakaraang linggo, kung di ako nagkakamali, September 28. At sinabi po niya, almost all senators. Yun po sabi niya. Almost all senators. Ay meron daw pong insertion. Natin tong ito po. Tingnan natin yung parte ng report na yon. Dali lang po Bye. Ito po yung umpisa ng lahat ng yan Hindi ko lang mawari kung bakit nabalikuan lahat. September 28. ABS-CBN News. Lacson, almost all senators in the 19th Congress inserted. Halos lahat. Nagsingit. O ginamit po niya yung salitang inserted. Insertion. Ang isiningit daw ay magkano? Around 100 billion worth of items sa 2025 budget. Alam nyo, nakausap ko si Senator Ping Lacson tungkol dito. At nagkasundo po kami, kaya almost all ang kanya ginamit, sapagkat meron pong isang senador noong 19th Congress na hindi na naging parte ng deliberasyon ng budget ng 2025. Sino po yon? Sino po yon, mga kababayan? Si Senator Sani Angara, sapagkat siya po ay nai-appoint na DepEd Secretary.
Sa madaling salita, mga kababayan, sa madaling salita, ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, pag inalis mo si Sani Angara, lahat ng senador ng 19th Congress ay may insertion ng 2025 budget. Kasama po ba si Senator Risa Ontiveros sa lahat? Kasama po ba siya? Pagka tinanong mo tong mga kakamping na matigas ang ulo, sasabihin, hindi kasama. Si Senator Ping Lacson ang nagsabi niyan eh. Si Senator Ping Lacson po. Kaya kung ang pinag-uusapan natin dito dapat nyong awayin, bagamat okay lang din naman na awayin nyo po ako. Okay lang din naman na awayin. Pero awayin nyo naman ako sa issue. Sa issue. Tulad nito, si Senator Ping Lacson nagsabing lahat ng senador, kasama doon si Senator Risa Ontiveros, may insertion. Sino bang nag-umpisa niyan? Kami namang mga makukulit na reporter, nakapaghanap po ng mga detalye, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Kaya nga po, na-interview namin si Senator J.V. Ejercito, doon sa mga nagpipilit yan, ba't sinosolo mo? Ba't sinisingle out mo si Senator Risa Ontiveros? Hindi po totoo yun. Kayo po ang nagpapakalat ng fake news. Hindi po totoo yun. Hindi po kami ang nagpakalat ng fake news. Baka kayo po ang nagpakalat ng fake news. Bakit po namin sinabi? Sapagkat, bago pa po namin mabanggit si Senator Risa Ontiveros, napangalanan na namin at nabanggit na namin na may insertion sino-sino. Si Senator Raffy Tulfo, Senator Win Gatchalian, at Senator J.V. Ejercito at Senator Grace po. Tapos, nabanggit din po namin at nagulat nga kami sapagkat alam naming hindi siya maaaring gumawa nito, ay si Senator Risa Ontiveros. Okay na po yun isang maliit na kwentuhan lang po sana yun Kasi tanggap naman nating lahat, especially sa mga mamamahayag, na ang mga senador po at congressman nag-i-insert. Sabi nga po namin wala namang masama doon. Ano ginawa ninyo? Ayun, umandar na naman yung inyong pagiging self-righteous. Hindi na kayo nagbago. Ano sinabi ninyo? Hindi. Fake news yan. Fake news yan. Anak ng bakang dalaga. Fake news yan. Anong fake news na sinabi ko? Sabihin nyo nga kung ano yung fake news. O kayong mga nagsasabing fake news. Ano yung fake news? Ano yung fake news na sinabi ko? Uulitin ko yung tanong, baka hindi nyo naintindihan. Ano po yung fake news na ipinakalat ko? Sige nga. Ito, babasahin ko lang ito para ito commercial lang to, commercial. Kung ayaw mong gamitin ng mga DDS ang mga expose mo tungkol kay Risa Ontiveros, huwag ka nang mag-expose, huwag kang magalit. Ano ba purpose mo? Bakit ka nag-expose? Imprint Courier. Ayan. Ito namang iba nating mga kababayan, ang dating, para bagang, kaya po sinasabi ko na, huwag nyo namang akong i-misrepresent. Kasi, kaya siguro na iinis sa akin yung mga kakamping, dahil kapag may mga gumagawa kasi ng vlog gamit itong live natin, para bagang ang sinabi ko magnanakaw si Risa Ontiveros. Para bagang sinabi ko
walang ya si Risa Ontiveros. Wala po. Pwede niyo pong gamitin yung mga ginagawa namin dito, yung mga pinipresente namin dito, pero wag niyo namang palilitawin na sinabi kong magnanakaw si Risa Ontiveros dahil wala naman akong pruweba dun. In the same manner, hindi ko rin po pwedeng sabihin na lahat ng mga senador na may insertion ay magnanakaw. Hindi po ako kasing katulad ninyo na padalos-dalos. Pinapakita lang po natin to sapagkat ito po yung facts. Wag niyo misrepresent. Okay, tayong talamitam dito, mag-iskrimehan tayo ng karunungan dito dahil alam ko naman na pare-pareho po tayong mga may nalalaman sa batas o one way or the other. Pero wala po tayong sinasabi na magnanakaw si Senator Risa. Ayun po yung pinabanggit ko. Kung DDS kayo, galit ko kayo kay Senator Risa Ontiveros, pwede niyo pong gamitin yung aking facts na inilalahad, pero wag niyo sasabihin sinabi ko na magnanakaw si Risa Ontiveros. Wala po akong ganun sinasabi, tapos sasabihin ninyo na si Tunying umaatras na, lumalambot na, etc. Tandaan ninyo, ang tawag niyo sa akin minsan DDS. Ang tawag niyo sa akin minsan loyalist. Ang tawag niyo sa akin minsan balimbing. Kung ano-ano tinatawag niyo sa akin. Kasi natutuwa kayo sa akin pagka pareho tayo ng stand sa issue. Pero kapag ang aking sinasabi ay hindi na sang-ayon sa inyong stand, ang tawag niyo sa akin kung ano-anong pangalan. Kasama na po doon yung balimbing. Saan naman kayo nakakita ng ganun? Hindi. Kung ang sasabihin ko dito, masasaktan kayo, pasensya na. Kung ang sasabihin ko rito, matutuwa kayo, salamat. Pero isa lang po ang stand natin at tinuturo ko rin ito sa aking mga anak. Ang lagi nating gagawin ay kung ano ang tama. Ang lagi nating ipaglalaban kung ano ang sa palagay nating tama na may batayan. Ipaglalaban natin kung anong ating karapatan na hindi natatapakan ng karapatan ng iba. Yan po ang aking tinuturo pati sa aking mga anak. Pero hindi po ako sasang-ayon dahil lang yun ang gusto ng nakararami. Hindi po ganun. Hindi po kami ganun, mga kababayan. Mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Mabalik ko lang. So, nakita niyo po, mga kababayan, yung chronology of event. Nagprograma kami sa radyo, binanggit namin yung ibang mga senador na meron pong insertion ayon sa description ni Senator Ping Lacson. Pagkatapos, sinabi ni Senator Risa Ontiveros na wag maniwala sa fake news referring to me. Papayag, kung kayo sa katayuan ko, papayag na lang bang kayo na mamarkahan kayo ng fake news kahit hindi naman totoo? Ay hindi. Kaya po, naglabas po ako ng dokumento, ng pruweba, resibo, na ang amin pong sinasabi may batayan. At ang totoo nung, kung ang sinabi namin ay hindi totoo, kung ang pinresenta naming mga papel ay hindi totoo, ang dali-dali naman pong sabihin ng opisina ni Senator Risa Ontiveros na, "Hoy Tunying, mali yan, hindi totoo yan, hindi amin yan. Yung project na yan, hindi amin yan." Ang dali naman nun eh. Kaya nga ang tanong ko, ano sa sinabi ko ang fake news? Uulitin ko, kayo po mga matatalino, pati yung mga abogadong kakampi ni Senator Risa Ontiveros. Ituro ninyo kung ano yung fake news na sinabi ko. Ituro po ninyo. Kukutyain nyo po kami dahil sa inyong, ang totoo, tinatawag nyo kaming kulto, pero yung paniniwala nyo, cultish po yun eh. Yan ang ugali ng kulto, kayo. May nakita lang kayo, nagsabi nun, suguran na kayo. Sige nga, uulitin ko yung tanong. Mga kababayan, uulitin ko. Sa lahat, pati mga abogado, actually, pati kay Senator, kay Congresswoman Laila De Lima, kay Congressman Chiel Jokno, at iba pa, kay Congressman, kay former Secretary Edwin Lasierda, kaibigan po natin yan. Ituro po ninyo kung ano yung fake news na aking sinabi.
Ngihingi ako ng tawad sa inyo pagka may nasabi kayong fake news sa sinabi ko. Lahat ng binabanggit ko po dito may batayan. Okay, dun sa terminology. Sa terminology po, ulitin ko lang ha. Ang nagpahayag po kanina ay Liberal Party. Ito po yung statement ng Liberal Party, si Congresswoman Laila De Lima is representing mamamayang liberal. So, yan po ang stand ng Liberal Party. We stand with Senator Risa Ontiveros. Liberal Party. Okay? So, ang ipinupukol nyo sa akin na dito po kayo nagsusumiksik na hindi ko alam kung bakit dito ba makaka-score kayo sa akin? Nagsusumiksi kayo na hindi, iba yung insertion, iba yung amendment. Hindi, iba yung amendment sa insertion. Doon kayo nagsusumiksik, imbis na sabihin yung Tunying, mali yung listahan mo na yan, wala yan kay Senator Risa. Hindi kay Senator Risa na project yan. Buti pa, doon na lang kayo pumunta para patunayang mali yung sinabi namin. Hindi. Ano ba yun? Hindi nyo ba kayang sabihin na mali yung sinabi ko? Kaya nagsusumiksi kayo doon sa ito ay hindi insertion kundi amendment lamang. Doon kayo nagpupunta eh. Doon kayo nagsusumiksik. Pero ganun pa man. Ako medyo matigas ng konti ang ulo ng inyong lingkod, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. To cut the long story short, ang sinasabi po ni Congresswoman Laila De Lima, ang gusto nila ay totoo, ang gusto nila ay nagsasabi ng totoo, gusto nila ay tapat, ayaw nila ng ipokrito. Teka, ano ba ibig sabihin ng ipokrito? Ano ba ibig sabihin ng ipokrito? Tanungin nga natin tong si Gagel, para pare-pareho tayo ng pinanggagalingan. Ano ba ibig sabihin ng eto? A person who indulges in hypocrisy. Ano po? Ang sabi dito, the story tells of respectable men who turns out to be a cheat and hypocrite. So, ito po palang ibig sabihin ng hipokrito, pinalilitaw na siya kagalang-galang. Nung pala siya hindi naman totoong kagalang-galang, kundi mandaraya. Ano po, mga kababayan? Yung sinasabi niyang siya'y matuwid, pero hindi naman pala. Yung sinasabi niyang sila'y malinis, pero hindi naman pala. Sinasabi niyang siya ay tumutulig sa mga mali, pero hindi rin naman pala siya tama. Hindi po ba mga magulang at mga Kaya sang-ayon ako sa sinabi ni Congresswoman Laila De Lima. Opo. Congresswoman Laila De Lima, tama po kayo. Kaya lang ang tanong ko, Congresswoman Laila De Lima, para kanino po ba yung inyong tinutukoy? Para kanino po ba? Hindi po ba? Baka naman meron kayong pinatatamaan dyan, Madam Congresswoman. Baka naman may tamaan kayo dyan sa sinasabi nyo, may magalit po sa inyo. Ano po? Baka sabihin sa iyo, Congresswoman, baka naman pwedeng maghinay-hinay ka dyan na Congresswoman. Baka tinatamaan mo tayo. Baka sabihin mo sa inyo. Mabihira pati. So, anyway, ba't ba napunta ako? Pasensya ka na, medyo natuwa lang po ako. Tapos, babalik ko lang po ito. We stand with Senator Risa. Alam ko po kung ano yung tinutukoy nila na we stand with Senator Risa. Ano po, mga kababayan?
ang tanong, dudugtong ko na rin isa namang pahayag mula po kay Senator Congresswoman Laila De Lima. Ang sabi po ni Senator Laila De Lima, kung ba't sinabi niyang we stand with Senator Risa, ganito. Hindi siya korap at hindi siya magnanakaw. Ako naman din yun din ang tingin ko kay Senator Risa Hindi siya korap at hindi siya magnanakaw. Yan po ang sabi niya. Tuloy. Pero, hindi na po tayo nagugulat sa ganito karumi at kagarapal na taktika. Yan po ang sabi ni Congresswoman Laila De Lima. Meron daw pong marumi at garapal na taktika. Malinaw, sabi niya, na ang mga nasa likod ng paninirang ito, meron daw po siyang nasumpungang malinaw, at meron daw pong nasa likod. Meron daw pong nasa likod ng, paninirang ito. Meron daw pong nasa likod ng paninirang ito. Parang ang dating po, may nag-o-orchestrate ng paninira laban kay Senator Risa Hontiveros. At ay ang mga tinatamaan sa nalalantad ng katotohanan. So ang sinasabi po niya, merong effort, parang concerted effort para po siraan si Senator Risa Hontiveros at meron pong nagsususi doon at ang nasa likod daw po nun ay sino? Ang mga tinatamaan sa nalalantad na katotohanan. So, yun po ang unawa niya. Tapos sabi po niya, pansin nyo ba, nalilihis na naman ang atensyon sa dapat nating tumbukin? Bukod kasi sa mga kasinungalingan, may bida-bida ring nanggugulo sa usapan. Markahan po natin sila at huwag magpadala sa kanilang mga tunay at makasariling pakay. Ang pagtindig natin kay Sen Risa ay pagtindig natin sa integridad, katotohanan at pananagutan.